There's two things na gagawin natin today. Number one is, i-share ko sa inyo yung personal kong opinion kung kami nga ba ay nakabili ng bahay or kami nga ba ay hindi nakabili ng bahay. Amin ba tong bahay? Hindi ba amin itong bahay? So, i-share ko yung opinion ko with regards to that. Kasi, iba-iba eh. Sabi nila, hindi daw sa amin itong bahay. So, kanina itong bahay. Nakikitira lang ba kami? For Microsoft Edge, pumunta ako kay Google, nag-search ako, who owns my house if it is under mortgage in Canada? Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. This is me again, Joy Fajardo, and this is our new YouTube channel, Joy in Alberta. Kung kayo po ay bago sa aming channel, welcome. Sana po ay matuwa kayo sa mga videos at contents na aming ipinalalabas. At huwag din niyo pong kalilimutan na mag-subscribe, give this video a like, and share niyo din sa mga friends niyo na matutulungan ng video natin. So for today's video, meron tayong i-discuss na medyo kinagulat ko. So we made a video recently about getting a house, like 3 homes in 5 years. Ayan. Nagulat din ako kasi akala ko wala namang interesado dun sa buhay namin. Parang feeling ko walang manonood kasi namang interested sa buhay namin, diba? Nagulat lang ako talaga na ang daming nag-comment. Ayan. Hindi naman natin sasagutin lahat. Meron lang isang specific na thread na gusto kong i-share sa inyo kasi iba-iba ng opinion eh. May nagsasabing amin daw tong bahay, may nagsasabing hindi daw amin tong bahay, may sasabing nakabili daw kami, at may nagsasabing hindi daw kami nakabili. So, there's two things na gagawin natin today. Number one is, i-share ko sa inyo yung personal kong opinion kung kami nga ba ay nakabili ng bahay or kami nga ba ay hindi nakabili ng bahay. Amin ba tong bahay? Hindi ba amin itong bahay? So, i-share ko yung opinion ko with regards to that. Kasi, iba-iba eh. Sabi nila, hindi daw sa amin itong bahay. So, kanina itong bahay. Nakikitira lang ba kami? Char. So, yan. So, yun yung mga sasagutin natin. Personal opinion ko, number 1. Then, number 2, mamaya, naka-ready itong laptop ko. Magsisearch tayo kung ano nga ba ang totoo. Para masagot na, matuldukan na ang question sa isipan natin. Legally, amin ba tong bahay or hindi ba amin tong bahay? So, check natin kasi pwede naman na yung opinion ko ay mali. Baka naman mali. Misconception, di ba? Meron tayong akala natin tama tayo pero mali pala yung nasa isip natin. So, at least masasagot kung ano ba talaga ang tama, no? So, para matuldo ka na yung question na yan. So, anyway, hindi natin papangalanan kasi we respect your privacy. Although you made the comment public, so I bet you're probably okay with me divulging the personalities or your names, pero para na rin sa, I just feel more comfortable not sharing the names para wala nang usap. Okay. Gusto ko lang pag-usapan yung topic kasi ang ganda ng topic. Parang, ay wow, tama. Lahat ng nagko-comment parang, ay tama sila. May point siya. Dito nagsimula yung thread na 28 comments yata or 28 replies na nagulat talaga ako. So, let's read it. The word makabili means paid off na ang mortgage. Paid off mo na ba? Wala naman mali kung sasabihin mo na under mortgage yung property. Wala kasi ako narinig kung paano mo nabayaran yung property mo maliban sa tipid tips na parang kahit anong tipid mo sa Canada ay imposibleng makabili in a span of 5 years. So yun po ang sabi niya. Always ask for your forgiveness in advance if may pagkukulang kami sa aming mga videos. And I do recognize the fact that opening my life to the public by doing vlogs will open these types of comments. So, I do accept that. Kaya nag-apologize po ako. May point naman si Kuya, baka nga hindi kami nakabili kasi hindi pa nga daw paid off yung aming mortgage. Yun. Naiintindihan ko siya, so nag-apologize ako. Sabi niya sa akin, real talk lang miss. Sa kagaya ko na kumukuha lang din ng mga info about life sa Canada, pangit kung clickbait ang thumbnails just to get views. Baka mabash ka lang. Alam mo naman sa mundo ng vlogging, hindi lahat gaya ng mentality na meron ka na automatic mag-isip. Hinay lang sa pag-flex para sa content. Ayan. So, kasi sabi ko dito, guys, para kasing yun yung sa akin na parang pag sinabi mong nakabili, parang automatic na kasi na nag-mortgage ka. Lalo na kung 3 kasi parang 1.2 million yung halaga ng 3 bahay. Imposible talaga na ma-pay off namin yon 3 bahay in 5 years. Normal na tao lang naman ako. Kaya nga ako nagbablog kasi rumaraket tayo. So, at the back of my mind, it's almost automatic na pag sinabi mong nakabili ka sa Canada, it's under mortgage, di ba?
Pero yun nga, sabi ni Kuya, hindi naman kagaya ko lahat na automatic mag-isip. Yung iba kasi naka-manual sila mag-isip. Char. So, yung clickbait. So, lilinawin ko lang guys, hindi po ito clickbait kasi hindi ko naman, sa aking thumbnail, ang nakalagay ay 3 bahay in 5 years. Hindi ko sinabing nakabili ako ng 3 bahay. Pati yung title ko, 3 bahay sa 5 taon. So, wala akong sinabing nakabili ako ng 3 bahay sa 5 taon. Siguro, automatic din mag-isip si Kuya na akala niya 3 bahay sa 5 taon, akala niya nabili ko. Hindi niya alam, nakalipat lang ako ng 3 bahay sa 5 taon. Char. Automatic din kayo mag-isip na pag sinabi kong 3 bahay sa 5 taon, ang nasa isip niyo na agad ay nakabili si Ate Joy or nakabili si Joy ng 3 bahay sa 5 taon. Ang sinabi ko lang naman, 3 bahay sa 5 taon. So, pwedeng 3 bahay na yung nilipatan ko sa loob ng 5 taon or pwedeng naka-open ako ng 3 bahay in 5 years. So, yun. Kung automatic akong mag-isip na pag sinabi kong nakabili, it means buy. Pag sinabing 3 bahay in 5 taon, sa isip nyo, automatic na nabili ko siya, hindi ko naman siya nabili. O, di ba? So, guys ito ay opinion ko lang. So, pasensya na kayo kung ganon. I am very understanding sa mga ganon kasi nga, open book buhay namin dahil nga nagva-vlog kami. May sumagot. Ulitin natin guys. May sumagot. So sabi, may mga content siya about paano ma-approve sa pag-apply ng mortgage. Ma'am or sir, baguhin niyo po yung ugali na ganyan. Wag gawing normal ang pagiging toxic sa social media. Kung hindi niyo gusto yung video, pwedeng mag-next vid at wag mag-iwan ng negativities. Masama po yun sa tao. Let's all be positive. Real talk lang din. Wag sana tayong pagmula ng stress ng tao. Thank you. Nag-reply itong unang nag-comment, si commenter. Hindi yung other video niya ang pinopoint dito, yung ngayon. Masama na ba kung ikino-correct yung nakikita na mali? Sa vlog niya, hindi pagiging toxic yun, pagsasabi ng concern. Gusto ko lang malaman kung paano ginawa yung pagbili, naggaganon siya no? Pagbili ng 3 bahay sa loob ng 5 taon, hindi kasi malinaw yun. Yun lang, boss. So, follow up pa siya. Kung nai-stress siya, sana lilinawin niya sa susunod. Maging detailed siya sa vlog niya. Any word kasi na binibitawan dito, pwedeng makapagbago ng buhay ng isang tao. Wow. Kaya nga nag-subscribe para matutunan sa kanya. Huwag ka rin masyadong epal. Alamin kung ano yung salitang real talk. Yan. Yung way ng pagbabasa ko guys, ay ito yung pakiramdam ko na po ng pagsasabi niya. Pwedeng mali ako dito, so again, sorry in advance. Nag-reply ngayon, yung isa. Mahirap na lang siguro talagang maging masaya para sa ibang tao ngayon. Opinion ko lang din po na itama kayo. Hindi po ako epal. Sa'yo na nga nanggaling, alam nyo naman sa mundo ng vlogging. Pasensya na po kung mali din ako. Salamat. Si original commenter. Kaya nga ikinokorek siya dahil masaya ako sa narating niya. Kaya nga gusto ko maintindihan kung paano niya nagawa in detailed. Itama for what? Yeah, this is the world of vlogging at dapat alam mo din yan. Anyone can voice out their reactions. Tama naman siya doon. So, yun. Nagpumreno na ako kasi ayoko ng negativities. So, ang sabi ko na lang, let's spread love, guys. Salamat sa lahat ng support. Always be kind. Sinabi ko na to before, yung napanood nyo lang yung video namin, it's a win for us. Yung nag-comment kayo, it's even better. Pero, tinuldukan ko lang kasi ayoko na sana ng away. Yun lang nga, may sumunod. Nakakatuwa. Hindi na, may sumunod. So, ito. Kaya ko lang binabasa guys para din updated kayo sa latest chika. Charot. Mr. Blank. Sa Canada po kasi, ganyan talaga yung term. Kapag nakakuha ka ng bahay, for example, mag-ask ka kunwari sa kakilala mo, may house na kayo? Kahit anong lahi pa yan, walang sasagot sa'yo, yeah, we mortgage a house. Or, oo, nag-mortgage kami ng bahay. Ang isasagot sa'yo, we bought a house, or oo, nakabili na kami ng bahay. Kaya hindi naman po sila nagfe-flex in my opinion. Ganyan lang po talaga yung term kapag nakakakuha ng bahay sa Canada. Ang mahirap makakuha ng house sa Canada. Yung iba dito, pangarap makakuha ng bahay pero di sila ma-approve or walang pang down payment. Kaya malaking achievement yon para sa kanila. Wala po silang kailangan linawin. Sabi sa akin, Joy in Alberta, I don't think you need to correct yourself. Hindi lang aware si Blank na ganon yung term na ginagamit pag nagkakaroon ka ng house sa Canada. Maraming salamat po. Yun lang ang sabi ko. Tapos nag-reply naman tong si original commenter. I don't think so. Technically, it's under mortgage pa din and you cannot claim it. Nabili mo because you still paying it.
under some period of time. Nililiteral mo kasi yung meaning. And again, gusto ko lang yung detail info about owning a house in span of 5 years bukod sa pagtitipid. Ano pa yung dapat gawin ng isang individual? So gets ko naman yung sinasabi dito ni sir na iba kasi yung in-expect niya na content dun sa sinabi ko. So, ang ina-expect niya is, sabihin ko sa kanya kung paano ko ma-pay off yung bahay. Ang shinare ko is paano makakuha ng bahay, which is paano ka initial step. Yun ang ibig sabihin niya kasi ng makabili, ma-pay off. Ang ibig sabihin ko ng makabili is makakuha at least yung first step na makuha mo siya. Medyo maraming na guys na nag-comment. Dito tayo sa iniisip ko, which is, it might be wrong, it might be right. I have a credit card and I bought my groceries. I bought, sabihin na natin, bumili ako ng Jollibee. Isang bucket ng fried chicken using my credit card. I don't have any money right now kaya ako gumamit ng credit card. Is the chicken not mine? Is it Walmart's? Or is it kung sino man yung credit card? Kung ang credit card na ginamit ko ay BMO, ibig sabihin ba yung chicken na bili ko kay BMO, hindi sa akin? Kasi hindi pa ako bayad, diba? So, pag binayaran ko na si BMO, akin na yung manok. Yun yung logic. Ito, mas matindi-tindi. Kasi yun, mga kapilosopuhan yun. Inutang ko yung una naming bahay. Sabi ko nga sa inyo, may 3 bahay sa 5 taon, diba? Inutang namin yung una naming bahay. So, ang may-ari nun, kung wari, ang may-ari nun si Bangko, kasi utang namin sa kanya. Si BMO yung aming lender at that time. Si BMO yung may-ari ng unang bahay. Ako yung nagbenta. Binenta ko siya. Hindi akin yung bahay, ibinenta ko. Yung kinita, napunta sa akin. Kung ako si BMO, ako ang may-ari ng bahay na ito, ibinenta mo yung bahay ko, sa'yo pa napunta yung profit, anong klaseng homeowner ako? Bilang ako si BMO, ha? Nagets niyo logic? Si BMO, akin yung bahay mo, sa akin ka nangutang, ha? Ibinenta mo yung bahay ko. Tapos, sa'yo pa napunta yung 100,000 na tubo. Anong utak meron ako? Akin yung bahay, tapos bibigay ko sa'yo yung tubo. 'Di ba? So, para sa akin, an owner should get the profit of a sale. 'Di ba? Ito, nangyari talaga to. Binenta ko yung unang bahay namin, kumita ng 100,000. Napunta sa akin yun. Kung hindi akong may-ari ng bahay, ba't sa akin napunta yung kinita? Another thing, meron akong hawak na papel. Yung titulo and everything ng lupa at lahat-lahat. Sa akin naman siya nakapangalan, hindi naman kay BMO, hindi naman kay Scotia, hindi naman sa bangko, hindi naman kay lender. Sa akin siya nakapangalan. So I think I have the right to call myself a homeowner kahit hindi pa fully paid yung bahay. Yung parang feeling kong logic na kung hindi akin to, hindi ko to papa-insure. Pero dahil akin to, ipapa-insure ko siya. Nagigets ko yung point ni Kuya na iba yung gusto niyang marinig sa narinig niya. Ang gusto niyang malaman paano ko nabayaran. Pero ang shinare ko is paano ko siya nakuha. Walang ibang option kundi renter or owner. So, walang gitna. There's nothing in between. In the every sense of the word. So para sa akin, kung ikaw ay nakabili, nakakuha, kahit pa iyan ay naka-loan, kang papayag na sasabihin ng ibang tao na hindi ka homeowner dahil homeowner ka. To be honest, tayong mga Pilipino lang ang nagpapa-big deal sa pag-mortgage ng bahay. I don't think other nationalities would argue na hindi ako nakabili ng bahay. Tayo lang mga Pilipino talaga ang ganyan ka lupet na pati yung mga ganyan ay pinag-didiskusyonan na yan. So, yun ang aking pananaw na maaaring mali. Baka mamaya kainin ko lahat ng sinabi ko. So, what we're gonna do is we're gonna go kay Maring Google. By the way guys, sa PEI, hindi ko sure kung ganun din sa Alberta. Meron kang pupuntahang website. Sa mga lawyers lang yata yun. May pinupuntahang website ng mga lawyers, itatype nila yung address, makikita nila sino yung homeowner. Okay, nasa google.com na ako. Anong search natin dito? Who owns my house if it is under mortgage? Okay. Type natin Canada. Kasi baka iba-ibang rules kada ibang federal. Kada ibang lugar. Okay. Sabi ni Maring AI, ganun na pala ngayon dito. Ang gamit ko pala guys ay hindi Chrome. Ang gamit ko ay Microsoft Edge. Pumunta ako kay Google, nag-search ako, who owns my house if it is under mortgage in Canada? Sabi dito ni AI,
AI overview muna. Si AI overview, tinitingnan niya lahat ng website. In Canada, the owner of a house with a mortgage is the person who holds the title to the property. Sabi dito, title or deed is a legal document that proves ownership of a property. It is registered with the government. So, yun na nga yung sinasabi ko sa inyo, di ba? May website, alam ko, mga lawyer lang yun eh. Pero sabi ng friend ko, ayan, nakaregister naman sa inyo yung bahay. So, ngayon, punta tayo, wag na tayo sa AI. In Canada, the owner of the property is the person whose name is on the title. Kami po yung nakapangalan. Land titles are maintained for each province. So, nasabi ko na sa inyo yun kanina. If your name is on the title, you own it. If not, whoever's name is on it owns it. Could be a holding company, developer, previous owner, etc. Land titles is also used to send your property assessment. Typically required each year. You'd get this in the mail, usually around March or April of each year. Cities then use it to charge your property taxes, typically June or July, plus notices every month or so until you pay. Baguhin natin, who owns the house if it is under mortgage? You or the bank? You or the bank? Tingnan natin guys, kung sino na talaga. Who owns your home? You or the bank that owns your mortgage? You do. You just have to pay it off. Each month that you pay the mortgage, you are paying the portion of the principal, the value of the home, and turning it into equity. So if you have to leave the home for some reason, then you sell your home and the bank takes the portion that they still control and gives you the rest. So if you bought 100,000 home with 25,000 down payment and paid 15,000, the principal back, then sold it for 150, you would be left with about 90. That would be a great down payment on a newer and bigger home if you wanted. I won't drop names. But he is a former accountant in senior management banking. Yan, siya yung nagsabi nito. Does a pawnbroker immediately own the Rolex by which you secured a loan yesterday? On shop mo daw yung Rolex mo. Sa kanya na daw ba yung Rolex mo kasi nangutang ka sa kanya? Of course not. It is only after the borrower's default that the lender obtains the right to sell the property. In the UK, the lending bankers never actually own the property but get authority to arrange for the property to be auctioned, and they can only recover the due amount. Any excess is paid to the previous owner of the property. So, hindi siya talaga nagiging pagmay-ari ng bangko. Never. Ito yung may mga say. Natutuwa ako sa Quora kasi nakalagay kung sino yung mga nagsabi. BBA siya. BBA in Business and Marketing, the University of Texas at Arlington. When I borrow money to buy a car, I own the car. If I sell it for a profit, I get the profit. Ito yung sinabi ko kanina. If I sell it at loss, I owe the loss. When I borrow money to buy a home, I get a lower rate because they use the security of the equity in my home to make the loan much safer for the bank, but they do not share any future profit because they do not own it. You own your house. You owe the mortgage company money. If you cannot pay the agreed monthly or yearly sum, the mortgage company can go to court and get the authority to sell the house. Then they sell the house to the highest bidder, pocket that money, and if it is less than the mortgage, they come after you for the rest. O, diba? Attorney. Okay, attorney daw to. The bank does not hold the title to the house. That is a myth. Title to the house always belongs to the homeowner. The bank has a line on the house for the unpaid balance of the mortgage loan. And if you sell the house, you have to pay off the loan, but you are the owner. So, Vashtu Consultancy, coaching, mentor, practical guidance. Absolutely, you remain the owner in all the probability if you are the owner, even though you avail home loan. Mortgage is the guarantee extending your rights for assured repayment to the extent of dues, outstanding amount payable directly from your end, or in this case, or in case of default, they can sell your property for realizing the actual dues payable towards full and final statement. The mortgage lending is to safeguard from habitual willful defaulters. As you are the owners, you always have the first right as long as you make payment promptly. Bankers gives only 50 to 60% of the actual property value. Moreover, the rate of growth
Escalation of property prices are marginally higher than the interest we pay on loan. It is always prudent to clear the home loan at the earliest possible. Practically, you gain growth on 100% property while pay interest only for 50 to 60% of property value. So you are the owner undoubtedly. You may not be owner finally if you are willful defaulter, not interested to repay the loan you availed. Hope this would improve your understanding and helpful to plan accordingly. All the very best. Realtor in New Orleans. Yes, you hold the title. The bank has the lion. The bank is only due what you agreed to pay them. If you miss too many payments, the bank has the right to force a sale of the property to recuperate the money they gave you. However, the bank is not allowed to gain from the profits of the home. As the home increases in value, you and you alone have the right to use that equity to invest in other properties, in annuities or retirement, to invest in business, even just to pull the equity and place it into a higher interest earning savings account. That's the best answer you will get. Don't listen to anyone who says otherwise. You own it. You just have to pay as agreed to sustain that ownership. Niwala na kayo na ako na po talaga itong may-ari ng bahay na ito. Amin po talaga ito. Sige na po, pumayag na kayo. Charot. So yun guys, again, if you recently bought a home, don't let people tell you otherwise. You are a homeowner in every essence, in every sense of the word homeowner. You are a homeowner. Okay? So, gets ko yung ibig sabihin na gusto mo malaman kung paano namin nabayaran in full, pero hindi pa po namin siya bayad in full. Nakapag-deposit, nakapag-down payment lang po kami. Pero yun nga, sabi kanina, a house is not yours until fully paid. The bank owns it. So, the bank never owns the house. You own it kahit na may utang ka sa kanila. It just creates a mortgage. And mortgage does not dictate who owns the home. Ano lang siya, sinasabi lang na may utang ka sa kanila. So, yun lang guys. So far sa nabasa ko, parang tama naman yata yung iniisip natin na homeowner na talaga tayo. Ayun lang guys, sana nalinawan tayong lahat at sana natuwa kayo sa ating topic for today. Hindi po kami nakikipag-away, nililinaw lang po namin. So yun, maraming salamat sa panonood. We'll see you on the next video. Bye-bye!